Asher, may tumutol ba na senador sa pagpapasa sa third reading ng 2026 budget? Monica, walang senador ang bumoto ng no o negative para sa pagpapasa sa ikatlong pagbasa ng Senado para sa proposed 2026 national budget. Sa pagbubukas pa lang ng regular na plenary session ng Senado ngayong araw, agad na inihain ang motsyon para sa pag-aaproba sa third and final reading ng House Bill No. 4058. Ito ang 6.790 trillion pesos na proposed 2026 national budget na tinatawag ring General Appropriations Bill o GAB. With 17 affirmative votes, no negative votes, no abstention, House Bill 4058 is approved on third reading. Kaugnay nito, binigyan diin ni Senate Finance Committee Chairperson Sherwin Gatchalian ang pagiging mas malinaw, mas disiplinado at mas may pananagutang budget kumpara sa mga nagdaang taon. Sa ating mahabang pagtatalakay, dalawang mahalagang layunin ang ating binabalikan. Una, ang pagpapalakas ng mga programa ng pamahalaan para matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Pangalawa, panatilihing bukas at matibay ang ating proseso laban sa anumang anyo ng korupsyon. Kasunod ng prosesong ito, tatalakayin na sa Bicameral Conference Committee meeting o BICAM ang panukalang budget. Ito ay upang magkasundo ang Senado at Kamara na isaayos sa mga pagkakaiba ng dalawang bersyon ng panukala. Nauna nang napag-usapan ang pagla-livestream ng BICAM para masubaybayan at mabantayan ng publiko ang proseso. Ngunit ayon kay Senador Erwin Tulfo, ilang miyembro ng House of Representatives ang tutol dito. Ang problema, may mga kumukontra. May kumukontra. Hindi dito sa amin. Sa House, sir? Sa House, ayaw nila. Wala naman tayong tinatago. Bakit ayaw? Ba't hindi kailangan? Tsaka number 2, that's budget of everybody. Pera po natin at yan. Hindi naman mga pera ni Senador ni Congressman. Giit ng senador, dapat i-livestream ang kabuang proseso gaya ng nauna ng inihayag sa publiko. I-live natin, di ba? Up to the last minute, last centavo, para makita ng tao. Kasi puro press release lang yun, live, tapos hindi naman pala. Bakit? Hindi. Wala naman tayo tatago. Tama kami siya sa Senator Soto. What are we afraid na hindi natin in-live? Kailangan makialam din yung tao. Lalo na ngayon. Talagang questionable itong budget, duda yung mga tao. This is the only way to pacify them na hindi, ito yung budget natin. Tiniyak naman ni Senate President Vicente Soto III at Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang pagsusulong ng live streaming ng BICAM. Hindi ako mapayag na hindi naka-live stream. Gusto namin naka-open, kitang-kita ng publiko, sino-sino nagsagay ng ganito, sino-sino nagpasok dyan, anong budget para sa mga tatlong pinakamahalaga. We were told na medyo may resistance. Hindi, kasi di ba nagpasa kami ng concurrent resolution, walang counterpart eh. Kami nagpasa namin dito, di ba? So ilalaban namin kasi kailangan live stream. Samantala, inilihad rin ni Senador Erwin Tulfo na may ilan ding kongresista ang kumukwestiyon sa budget na ipinasa ng Senado. Pero sabi ng Senator Soto, may mga diskusyon daw last time na mag-meet sila. Talagang na may mga budget, electoral, in-slash na napakadami. In-slash namin kasi nakikita namin na parang hindi. Kailangan naman talaga ang galing. Okay. Saka nagalit na yung taong bayan din. Pakakaang ka pa dyan. So you have to do something. Monica, nakatakda ang isagawa ang BICAM sa December 11 at 12. Yan ay araw ng Huwebes at Biyernes. Inaasahan naman ni Senador Sherwin Gatchalian sa una niya nang nakumpirma na inaasahan nilang December 17 o sa susunod na linggo ang pagpipirma ng BICAM bago magtapos o mag-adjourn ang plenary sessions ng Kongreso sa December 19. Monica. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr., live mula sa Senado.